Tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga center of attention na naman ngayon ha. Dahil sa binabanggit na magkano? $2 billion ba? 2 2 billion o million? Million. Million. Alright, sa kabilang linya po natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Sentry, good morning po. Johnny Bañez, Risa Calata po. Live na po tayo sa DWIC LU Channel 23. Morning po. Sen? Good morning po sa inyo, sa mga John at kasama mga Riz po. Lisa. Riz. Yeah. Po. Riz. Sir, ikinagulat mo pa ba ang expose na ito na binabanggit mula sa dati mong kasamahan o sinasabing mga dating Marines sa Sentry? Ganito po, no? Liliwanagin muna natin. Hindi nangyari yan. Kathang isip nila yan. At I agree. Hindi ako nagulat kasi alam niyo yung timing, no? Kasagsagan ngayon nung ICC proceedings sa The Hague. Pero talagang kailangan nilang ginawa nung Tuesday, di ba? Nung Tuesday nila ginawa yon at para nga ma-divert yung attention, madumisan yung ICC. Parang alam nyo naman, yung kanilang mga supporters, diehard supporters, kahit na anong sabihin mo, pangahawakan nila. Pero ito po, no, ang yung mga yan, hindi natin papalagpasin. Kaya nga, I will be filing cyber libel cases against them. At kasama na yan, si Baligod, si Mike Defensor, kung sino pa ang mga nagkakalat nito. Kasi kailangan magtanda. Ito pala, idagdag ko lang, na yung ginawa nila actually violation ng Article 70 ng Rome Statute. At yung ICC, hindi ako magugulat kung sila mismo ang magpa-file nito, yung obstruction of justice ang tinatawag nito. At dahil nilagay nila sa peligro yung yung buhay ng mga mga investigador ng ICC at lalo na yung mga witnesses. Biruin nyo, minention niya yung mga pangalan ng ano ba yun? Anong purpose nila doon kung hindi matunton ng mga tropa ni Digong? Alright. Sen, sa palagay mo, imbis na nakatulong, magba-backfire sa kanila itong mga ginawa nilang ito? Regardless, I will make sure na matatandaan nila itong pagkakamali na ito. Kasi kahit na anong anggulo mo tignan, even assuming na kung ilan man sila ay nagbanay doon sa ICC, una-una anong maldumal doon at mali doon? Pinagtiwalaan kayo ng trabaho, pangalagaan sila, lalo na yung mga testigo. Tapos ngayon, kung nasuhulan sila o kung ano man yung pinagsamantalahan yung dahil siguro wala nang kabuhayan, ito sasabihin na lang kung ano yung papasabi. Ay, hindi pa pwede yun, no? So, ang ginagawa nila kunyari, meron silang kakapirasong nasaksihan, hahaluan nila ng kung ano-ano para gagawing importante yung kanilang akusasyon. Sen, nabanggit po ninyo na titiyakin po ninyo na hindi nila makakalimutan itong ginawa nila. What in particular po yung gagawin ninyong hakbang laban sa kanila? Ito na, pinaprepare na ng mga abogado ko yung pag-file ng cyber libel cases. At itong sa ICC, hindi na lang palalagpasin kasi alam nyo, may mga na-convict na for obstruction of justice. Pag sila pag sila nag-imbestigan yan, ganun ang diretso niyan. Kasi nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga testigo at investigador, pinangalanan, pinicturan, mabigat yun. Buhay na yung mga ito yun. Okay po, Sen. Ito po, parang curious lang po ako. So parang hindi po ba parang necessary and natural lang po na process po ng ICC na as they are investigating po yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pupunta talaga dito sa bansa para mag-imbestiga? Parang natural lang po ba yun na gawain talaga ng ICC? And sabi nga po nila parang doon sa alegasyon na
pinondohan po ninyo yung investigators nung kaso ni dating Pangulo. So parang kung mag-iimbestiga o necessary po na mag-iimbestiga sa Pilipinas yung mga ICC investigators, sino po dapat talaga yung magpupondo para sa kanila? Yung ICC po ba? May organization or what? Yung ICC po, popondohan nila yung sarili nilang operation. Tama ho kayo. Kailangan nilang pumunta rito kung mag-iimbestiga sila, di ba? Oh. Ngayon, ito yung it defies common sense ha. Ang sinasabi nila, nagbigay ng $2 million. Binigyan ko sila ng $2 million para mag-imbestiga sila rito. Na-imagine ba nila kung paano ilalabas ng mga investigador yung $2 million na yun? Ano, ilalagay lang sa maleta at isasakay sa aeroplano? Di ba? Anong klaseng ano yun? Katangahan. Pardon my term, no? Pero, di ba? Tapos, ganito po. Nakita nyo naman yung mga prinisenta ng prosecutor. Kailangan mo pa ba silang suhulan para imbestigahan yun na mismo yung tungkulin nila? At mandato nila bilang International Criminal Court. That's the essence of what the ICC is all about. Alright, kung nung una, Senator Trillanes, ang binabang nila Yes. politika ang anggulo nitong ICC, ngayon naman may anggulong panunuhol. May susunod ka pa bang nakikitang ibang anggulo, Senator Trillanes? At this point in time, kilala nyo naman to si Duterte. Ang mindset dyan, ang tawag ko dyan, yung taob mesa. Pagka wala ka na, no, corner ka na, tataob mo na lang yung mesa para gumawa ng eksena. Ganyan yung ginawa niya dun sa Quadcom, remember? Nung nako-corner siya at papipirmahin na siya ng waiver, gumawa ng eksena. Kaya sasampalin daw ako sa kung ano-ano na, di ba? Para nga malihis lang yung attention. Ito yun. Classic Duterte ito. Pero hindi ma-distract yung ICC sa kanilang mission na panagutin sila sa kanilang mga krimen. Di ba? Ganito po yan eh. Ulitin ko lang po para sa mga audience ninyo. Kaya nakakulong si Duterte sa dahig ay dahil inabuso niya yung kapangyarihan niya bilang Pangulo ng bansa. Nung hinalal siya ng mga Pilipino, dapat pangangalagaan niya ang kapakanan ng bawat isa. Ngayon, kung meron mang kriminal, kailangan niya ikulong. Pero kung may mga adik, kailangan iparehab para magkaroon ng pagkakataon magbago ng buhay. Ganun po yung sistema. Hindi yung papatayin mo na lang, nguso na lang. Tapos, ganito pa ang na-discover natin na all this time, kaya pala niya ginagawa yan dahil meron siyang sariling pinapangalagaang drug lord, si Michael Yang, sina Sammy Uy, at kaya pinapatay nila yung kompetensya. Nung napatay na nila, nasolo na nila yung drug trade. At ito, lalabas po ito mga sinasabi ko na ito, doon sa impeachment kasi na-discover natin na itong mga ito, na mga drug lord na partners nila, ay naguhulog sa account ni Duterte at ni Sara at doon sa iba pang miyembro ng pamilya. Dividendo po ito, manager's check. Yan po ang pinipigil-pigilan nila noong pa. Kaya ito na, gagawin na nilang lahat para lang mapigilan ito. Senator po, regarding naman po dun sa 2 araw na confirmation of charges hearing, satisfied po ba kayo dun sa sinubmit na merits ng prosecution, ganyan din yung mga sa side po ng mga victims? Maliwanag po. Dun sa mga nanunood na objektibo yung pag-iisip, maliwanag na yung nasa prosecution ay ebidensya ang nilalatag. Alam niyo po yung mga video na pinapakita na yon, tayo na mga mulat na, alam natin na nangyari yon. Di ba? Lalo na kayo sa media. Hindi maipagkaila yon. Tapos ganun din yung mga nangamatay dito sa ating bansa. Alam natin yon. Pero nakita niyo yung defense. Ang sinasabi pa, even yung reporting daw ng media ay exaggerated at nagdadrama. Kumaga, alam mo, propaganda yung ginagawa niya eh. Pero yung mga judge, alam nila kung ano ang mas mabigat doon sa mga salaysay na yun. Right.
Senator Trillanes, kayo po ba ay willing, if ever, na maging testigo sa IC? Opo, tayo po ay nasabihan na tayo ay isa sa haharap doon pag nagsimula ang trial. Lahat ng kailangan natin gawin at nakita nyo naman, ang pinipresenta natin ay totoo. Hindi mo kailangan mag-invento dito. Sila na ngayon yung namimilipit Matumbling-tumbling. Bumaba. Dati pinagmamalaki yung mga pagpatay nila. Ngayon, ano na Di ba? Kung anong alibay na yung ginagawa. So, nabanggit po ninyo, ready po kayong tumestigo. Parang, kumbaga, are you confident na ba na magpuproceed po sa trial yung kaso ni dating Pangulong Duterte? 100% po. Kasi, kaya nung nasabi ko, sa mga ibang interview, ang polisiya po ng ICC ay kailangan, lalo na pagka hindi ka na miyembro yung bansa mo, ay kailangan ang kanilang level of threshold ng evidence ay certainty of conviction bago pa lang mag-issue ng warrant. Bago pa lang mag-issue ng warrant. Ngayon, the fact na na-issue ng warrant si Digong, ibig sabihin, nalagpasan na nila yung threshold na yun, certainty of conviction. So, even if ngayon yung trial, kompleto na po yan sila. At yung, yung pre-trial chamber, makikita po nila yan. Ang dami pang hindi nilalabas dyan, daan po yung testigo dyan. Alright. Last na lang po, reaction po regarding dun sa pagpayag ng ICC regarding dun sa hindi po pagdalo sa detention hearing ni dating Pangulong Duterte. Yun po, isang indicator yan. Di ba dapat kung wala kang pagkakasala, buong tapang mong hinaharap ito. Di ba? Ito, nakikita mo, nahihiya na siya Kasi alam niyang pusoy na siya, ika nga. Wala nang lusot. Although that is a right of the accused, pero gusto niyang magdrama na about yung jurisdiction or yung may sakit siya o kung ano man. Oo. So, kaya ganyan nila ginagawa. Pero regardless, tuloy-tuloy yan. Kailangan mapanagot ito. Right. Sa inyo pong pagkakataon, Senator Trillanes, baka may karagdagan pa po kayong paalala o mensahe, lalo na sa ating mga kababayan po. Go ahead, sir. Sa ating mga kababayan po, sana buksan nyo yung inyong pag-iisip, ang puso ninyo, bigyan nyo ng puwang para sa katotohanan. Ito ngayong mga nangyayari, nire-review ito doon sa mga bulag noong mga panahon na yon at talagang nahumaling kay Duterte. Ito po, makita nyo yung katotohanan. Doon po tayo kumampi sa tama, hindi yung basta na lang kasi idolo nyo. Hindi. Kung nagpapatay siya ng tao, edi kailangan niya managot. Ganun lang po yun. Right. Senator, as always, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka naming aabalahin if ever na magkaroon ng update sa mga isyong posibleng may kaugnayan pa rin dito sa mga kasong kinakaharap natin sa mga pagkakataong ito. Senator, thank you so much. Good morning. God bless po. Thank you, Sen. Morning po sa inyo. Salamat po. Right. Po mga kabalitan, kawalitaktakan si dating Senator Antonio Trillanes IV.